Eto, ang ganda na sinabi ni Ma'am Tikia dito. Tingnan ninyo, ha? Alam naman natin na 4 na po yung nakabinbing impeachment complaint laban po kay VP Sara. Sabi po nila parang nananakot, pwede po sa posturing din ng pananakot sa mga kongresista. Ano pong palagay niyo po dito sa sinasabi niyang pananakot na taktika? Kaya siya nagdeklara na maaga. Again, yung pananakot, parte yan ng hindi siya kilala talaga. Katulad ng sinabi ni Congressman Erice, kahit daw mga civil society organizations na kaalyado niya, natatakot sa kanya. Siguro yung sense na for once, magkakaroon ang bansa ng isang politiko na hindi sa mold ng tradisyonal. Si BP Inday kasi speaks her mind out. Hindi siya, ako sa whole career ko, nasanay na ako sa mga politiko na paikot-ikot, ifo-fudge, will not tell you directly. Ito, naninibago ako kasi napaka-direct at napaka-frontal yung, kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya sa'yo at hindi niya sinalagay sa isip yung di ba, yung repercussions. Yes, pero So dun sa tanong mo, Ricky, may 4 na, may humabol pa, di ba? Yes, 4 na kagabi, impeachment. Hindi ibig sabihin, pag dami ng impeachment, totoo lahat yung mga sinasabi. Ang binago niya yung arena. Kung dati, defendant siya ng impeachments. Ngayon, front runner siya sa 2028. Correct. So yung pagbabago ng terrain kung saan siya gagalaw ay malaking bagay dahil binibigyan niya ng signal ang mga politiko na magja-judge sa kanya na ako ay kandidato sa 2028. Ayun lang. Yan. Isang sinasabi ni Tikia dito is umupensa na siya. Kasi dati, tanggap lang siya ng tanggap eh. Diba? Tanggap lang siya ng tanggap ng atake. Talagang, sige, nagpa-up. Actually, nakita ko nga yung sinabi ni Corina Sanchez eh. Trending yun ngayon eh. Yung sinabi ni Corina Sanchez na ito strong woman kasi tindi ng atake niya. Simula pa lang hanggang ngayon, ang atake niya. Pero ito, opensa to. Ganun ha? Parang ganun sinasabi ni Tikia. Ganun ha? In-impeach nyo ako ha, talagang ayaw ninyo. O sige, tatakbo ko. Bahala kayo ngayon. Lintik lang ang walang ganti. Hindi ko sinasabi yun lang ang dahilan ni BP Sara Duterte. Hindi yan ang sinasabi ko. Nakita nyo naman doon sa video ko kahapon. Kung hindi nyo napanood yung kahapon, naku po, panoorin nyo po. Napakagandang video. Doon makikita mo talaga yung dahilan kung bakit tumakbo si BP Sara Duterte. Nakita mo talaga doon eh. Yung panawagan ng Diyos sa kanya, yung yung kanyang realization that she is responsible dahil tapahamak niya tayo kay Marcos. So talagang makikita mo yung kanyang motibo. Ito, para bagang bonus na lang ito. Dahil sige, ano yung bonus dito? Yung pag-declare ng maaga. Yun yung bonus. Yung pagtakbo, alam na ng lahat ng tao yan. Next president na yan eh. Alam na yan ng tao. Kaya lang, inagahan niya yung pag-announce. Yan yung sinasabing pag-opensa doon sa kamera. Oy, mga tarantado kayo. Atake kayo ng atake sa akin ha. This time, it's my attack. Ano to? Tatakbo ko. Sino sa inyo ngayon ang mag-i-impeach sa akin? Subukan nyo. Subukan nyo. Kaya kayo mga congressman, nangangatog na yung mga animal na yan eh. May balita nga tayo, dami na hudyang umaatras eh. Talagang natakot na kasi, sabihin mo na may pera ka for 26, 27, 28. Kasi abot pa yun eh. May pera ka dahil pinirmahan niyang binigyan ka. Tapos may allotment ka. Pero after that, hindi naman doon natatapos ang karir mo eh. 'Di ba? Tuloy-tuloy ka pa at tuloy-tuloy pa yung pamilya mo. 'Di ba? Kaya delicates talaga 'yan. Hindi ibig sabihin kung kandidato ka,
tuloyan mo yan. Katulad sa Amerika, may tinatawag na Presidential Exploratory Committee kung saan ine-explore mo yung possibilities. Oo. Itong kay BP Inday, dineclare niya ang intention niya sa 2028. Oo. Ngayon, tatakbo ba siya? Depende sa numero, di ba? Depende kung alam naman natin siya, wala siyang partido, wala siyang pondo, hindi kanya ang COMELEC, wala siyang tao sa baba. So ang daming gagawin, Iki, alam mo yan, ang daming gagawin para maging contender siya. Oo. Pero what's going for her are the results of the survey. Yan, oo. Ayan. So, ayan na. Eto pa. Kaya nga sabi Ay, ko, sorry. Eto. Malabo raw na umusad pa ang panibagong reklamo laban kay VP Sara habang expected na rin daw ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon yan kay Congressman Eli San Fernando. Anya, pansariling interes lang kasi ang iniisip ng mga kapwa kongresista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa 2028 national elections na nakatuon ng pansin ng ilang mga mambabatas. Ito ang pananaw ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaya anya, naniniwala siya na hindi lulusot sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I'm not a member of the Committee on Justice, but tingin ko lulusot yan sa Committee on Justice at aabot sa plenaryo yan. Pero pagdating sa plenaryo, ang aking tansya ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na Hindi ho ito Duterte supporter, di ba? Kita nyo naman, dati binanatan ko pa ito. Hindi ho ito Duterte supporter. Sa matter of fact, may mga hirit to against BP Sara Duterte. Pero nare-realize niya na, mukhang malabo na. suporta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. May mga nag-iisip na niyan. At yung iba ay marahil na nawalan ng amor o hindi na naging ganun kataas yung kumpiyansa. Kung pagbabasihan daw kasi ang naging takbo ng articles of impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon na bypass umano nito ang Committee Deliberation at agad inakyat sa Senado ang impeachment complaint matapos itong makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga mambabatas. Pero para naman kay San Fernando, hindi nakataka-taka ang naging pagbasura ng Committee on Justice ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil anya, wala talagang balak ang mga mambabatas na paggalawin ito at sumailalim pa sa impeachment trial. Kung ang climate o ang politika sa loob ng House is dinidim niya na may impeach yan. At kahit naman gaano katibay yung mga ebidensya, kung ayaw ng mga kaalyado na umusad yan, hindi talaga uusad yan. Yun yung nature ng impeachment process. Tinawag rin niyang drama at ingay lang ang mga impeachment complaint na inihangin sa Kamara dahil ang lahat ng ito ay para lang daw sa politika at pansariling interes. Nakakalungkot lang kasi dahil dito sa usapin ng politika, naiiwanan din yung iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso. At yun yung mga Alam mo, kasi yan ang una mong birahin. Ikaw may pabira-bira ka pa kay Bato na nagtatago dati. O una mong birahin, yung sarili mong lungga, yung sarili mong bahay. Hindi totoo. Alam mo, sabi ko sa inyo, okay ako sa pinaglalaban nito. Honestly gustong-gusto ko yung pinaglalaban nito tungkol sa mga manggagawa. I think that's the only solution para mawala at mabawasan ang traffic sa Pilipinas. Sino ba naman ang gusto, sa Metro Manila, sino ba naman ang gusto from Cavite ka pa, from Bulacan ka pa, pupunta ka pa ng Manila para lang magtrabaho? Ayaw mo yun Di ba? Kaya lang, no choice ka. Kasi nga, merong provincial rate. Kung taga dun ka, probinsya ka, talaga mapipilitan ka pumunta dito. Sana kung katulad sa Japan na kahit probinsya ka, madali makapunta sa syudad dahil nasa tren. Diba? Sa ibang bansa, sa China, ganyan din. Sa iba't ibang bansa, puro ganyan. Sa atin, walang ganun Kinurap, binulsan
Di ba? So ibig ko lang sabihin po mga kababayan, maganda ang sinasabi nito pagdating sa provincial kasi ang pinaglalaban niya talaga yung provincial rate eh. Yung dapat pareho ng Manila. Kaya lang wala. Walang makuha ang bilang diyan sa alam mo naman bilang-bilang diyan sa kamar eh. Marami diyan mga bata na mga oligarch. So hindi papayag ang mga oligarch diyan kasi ang mga oligarch ang ginagawa nila. Pansinin ninyo, bakit ang mga factory nasa probinsya? Aside from, siyempre, yung mga truck. Pero karamihan talaga nasa probinsya. Kasi doon, mura ang labor. Libo-libo ang kanila mga tao sa factory. Malaki ang mababawa sa labor. Tapos, isa lang ang mabiyahe papunta ng Metro Manila para dalhin yung produkto nila. Yeah? So, okay sana to. Kaya lang, may mga party talaga to na bumabanat pa dito kay BP Sara Duterte. Pero in yet, naiintindihan niya na yung mga politika ay, ano yan, nasa dugo na yan ng mga congressman. Kaya nga sabi ko sa'yo, Eli, makinig ka. Bago mo tumawid ng ethics kasi yun eh. Bago ka tumawid doon sa Senado, punahin mo muna yung mga kasamahan mo. Hanggang ngayon, di mo pa hinahanap si Romualdez eh. Hanapin mo naman. Si Bato, hanap ka ng hanap. Si Romualdez, si mo hinahanap. Ba't ganun? Gawa ng mga meaningful ng mga batas. We are missing the bigger picture. At ano yun? Yung mga Pilipino at mga manggagawa mismo, wala namang pakialam sa impeachment. Samantala, sa Lunes, inaasahang ipipresenta sa plenaryo ng Kamara ang naging pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM upang kanilang mapag-aralan. Inaabangan naman ngayon kung uusad ba ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa agenda ay Sayamira Fuentes. Abante! Ayun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng